book review on Understanding Biblical Theology by Klink and Lockett. When we say biblical theology, ang usahay ang atong lantawan na is murag biblical theology bahin sa Bible. Okay, biblical theology gud ako hay. So ingon ana ang ato ang lantaw ana niya, but as we see nga dili day siya ingon ana ka simple lang, dili siya narrow, dili siya nato tanawon in a narrow sense of kanang perspective, pero ang biblical theology di ay kay siya multifaceted, daghan siyang aspects nga dapat nato nga i-consider o diri nato na matun-an karon. So I am the first of 5 lecturers nga po discuss ani. So tanaw na to unsa ang mga issues nga atong makita pag-abot sa biblical theology. So can we have the second slide, Bed? Okay. Okay. So naay nexus sa issues kay naay question man gud nga unsa gyud ay ng biblical theology, kinsa gyud ay ang naay karapatan or di pud karapatan, like kinsa gyud ay ang pwede nga mohimo ana mga scholars ba, mga theologians, asa gyud siya nato tan-awon sa panahon sa una, sa panahon karon, unsay pamaagi, unsay atraka, unsay himuon, unsay nuances nga atong angay nga mabatunan, makitaan. So mauna nga si Lockett ug si Klink, ilang gi-categorize, ilang gi-tagan og form ang biblical theology into 5. And then kaning 5, yes, of course they are talking about biblical theology, pero naa sila areas of divergence, mga butang nga asa sila nag-deviate in some ways. So kaning nexus of issues na itong makita sa slide karon kay mo ni siya ang 5 gyud kabutang nga asa nag-diverge ang mga forms sa biblical theology. So una is that kaning Old Testament connection to New Testament. So dili na kayo nako ni i-explain pa og maayo kay as we go through this series kita na makakuha sa connections o kita na maka-identify kung asa sila nag-diverge o asa sila nag-converge. So first issue is the Old Testament connection to the New Testament. Kana ba? Connected ba ang Old Testament, ang New Testament, or dili sila connected? So kada form sa biblical theology na siya kaugalingon nga stand with regards to this. Second is the historical diversity versus theological unity. Yun. So mao po na ikaduha nga what do you call this one? Issue nga ilang pagahisgutan. The third one is the scope and the sources of biblical theology. So what are the scope and the sources of these forms of biblical theology? They differ or are they the same? Do they have the same scope? Do they have the same sources? So we will talk about that in the weeks to come. Then the fourth one is the subject matter of the biblical theology. The fifth one is the biblical theology as a church or academic discipline. So is it a discipline geared for the church or for the academe, or both, or mga ingon ana siya? So let's go for, before tamo adto sa ako ang topic nga assign niya, which is Biblical Theology 1, ako sang ihatag for the sake sa katong mga bag-o ra ani nga grupo. Disclaimer, I am not here to talk about the Word of God, but instead, how do we handle and how do we see the Word of God? Dili ko mag-share, dili ko mag-preach diri. Dili ko mag-preach, dili ko ni siya lecture, para guide ta sa tutong giingon ni Obed, para guide ta sa atong grupo kung unsa gyud ay atong scope, gyud atong himuon, o unsa gyud ay ka-complicated, di pod complicated, baka mahadlok atong mga kauban nga bago. Unsa gyud ay kanang unsa ba colorful lugar ang biblical theology nga dili ra siya ingon ana nato paglantaw, but daghan day siya nga forms. So I'll be sharing those types. Ako ra siyang daklitan kay kuan man pod ipasabot ra man sa sunod ng mga simana ng mga speakers. So first, Bed, palihog ko. Next slide. Okay, the types. Sige pa yun. So the first
type or the first form nga sa biblical theology is that biblical theology as a historical description or the BT1. Yun. In this biblical theology is purely descriptive and seeks to flesh out what people believed back then. So, I'll just be running through this. Dili na kayo ko diha mag-dwell because as what I've said, ihatag ra na sa sunod ng mga lectures po, and I'll be talking some of it later. Second one is biblical theology is not concerned with creating an all-encompassing story of the Bible. And biblical theology, BT1, as we call it, should be practiced by historians and not theologians. So yun yung BT1. No? Isipin mo yung isang spectrum, yung left at saka yung right. So in this spectrum, na form ng biblical theology, it is, this biblical theology is described as historical description. So purely descriptive, what people believed back then, not concerned with the all-encompassing story of the Bible. And biblical theology or biblical theology for this form should be practiced only by historians and not theologians. Yun yung BT1. Then sa sunod na naman, yung papunta sa right, sa spectrum, BT2 is okay. BT2 is biblical theology as history of redemption. So biblical theology as history of redemption, or we will call this BT2 for identification purposes. So biblical theology para sa BT2 is about creating a big story. Ito naman yung biblical theology we're in. There's a big story, sometimes called the redemptive history or salvation history of the scriptures. So in here, biblical theology focuses on the historical events that make up the text. And in this biblical theology, it also traces the themes that run through scripture as they were progressively, may progression, hindi ni-reveal at a single time, but throughout history, no? Of how the themes run progressively throughout time. Yun yung BT2. And I think si Sir Mon ata, yung daddy ni Obed, yung magbibigay ng lecture nito next week. So next is BT3, the biblical theology as worldview story. No, we will call that BT3. So BT3 naman, BT3 is a world-building exercise. So examining the big story of the world. Biblical theology is not about retracing the progress of revelation by showing how new writers use old material. No, ganun siya. And this biblical theology is not interested in the historical events behind the stories, but rather in the shape of the stories themselves. So siya yung nagbabalance between the purely historical at doon sa kabilang dulo naman. So siya yung nasa gitna. Siya yung nagbabalance ng lahat. And then it will be discussed to us by Brother Marjon, in next week. So that's BT3. Next is the fourth one, biblical theology as canonical approach. Okay, biblical theology concerns itself with both the shaping and the final shape of scripture. So yun yung concern ng BT. Yun yung paano nabuo yung shaping ng final shape ng scripture. Yun yung tinatawag natin na canon ngayon. So biblical theology wants to explore, in BT4, wanted to explore the process that gave us this Christian canon that bears witness to the gospel of Jesus. So biblical theology isn't so much concerned about exploring the historical events behind the text as it is with the telling and retelling of the events. So yun yung BT4. And the last one sa spectrum,
ng forms ng biblical theology. That's biblical theology as a theological construct, or we call that BT5. So biblical theology seeks to find out what God is disclosing about himself through the witness of scripture, and BT5, para sa adherence ng BT5, it can only be practiced within the theological confines of the church. So gayon. So chill lang, no? Dili ta dapat mag-overload sa karon. So overview ra to siya. So dili ibot mo sabot BT1, 2, 3, 4, 5 mga subject ni nga pag human nimo sa BT1, ato na po ko sa BT2, BT3, BT4, BT5, but it's different forms on how to kana handle biblical theology, kasi daghan man gud kaayong mga nuances, daghan kaayong mga pamaagi nga nakita ang mga scholars on how to do biblical theology, ug mao na ato ang hisgutan karon. So I will try to explain this as possible without bias, dili tungod kay BT1 ko na assign nga mag-lecture ako dun subtly murag with deception nga akong ipugas sa inyo ang dapat BT1 yun ang form nga atong gamiton deal ta biblical theology, no? Ako ani kay gi-assign ra ko to share unsa pag-iingon sa book ni Lockett og ni Klenk bahin sa biblical theology as historical description. So dili kayo nato ni libog-libog na tong kaugalingon, ato siya simplehan tungod kay mas tagaan nato og higayon atong mga kaugalingon para unya para sa atong discussion. So we will go now to that topic assigned to me, which is biblical theology as historical description, or BT1. So mo ni atong hisgutan karon. Unsa day ng biblical theology as historical description? Okay. So biblical theology as historical description is purely descriptive and seeks to flesh out what people believed back then. So sa kaniyang form, ang mga adherents aning biblical theology as historic description, or BT1, ang adherents sa mga mugamit sa form sa BT1 kay purely descriptive gyud ang ilaang pamaagi. Purely descriptive means nya kanang ilahag yung himay-himayon, pangitaon o susihon, sutaon, or like they will seek to flesh out yun nga what people believe back then in the time of the ancient people sa panahon sa Bible. So maunay biblical theology 1, purely descriptive, very descriptive yun siya. So maunay iyahang definition. So unsay task ani? What is the task of this biblical theology form, this BT1? So the task of BT1, next slide please. Okay, the task of BT1 is to affirm the exegetical or descriptive nature of biblical theology and deny the theological or normative nature of biblical theology. So ito yung task ng biblical theology, di ba? Yung definition ng biblical theology 1 is that it is purely descriptive and it seeks to flesh out what people believed back then. And since ito yung form na yon na nagsisik kung ano ang pinaniniwalaan or ano yung framework, yung theological framework ng time or theological framework ng mga tao noong time na yon, ancient time, sa panahon ng yung nabuo yung scriptures. So the task of this biblical theology 1 is to affirm the exegetical or descriptive nature. Ano yung ibig sabihin nito nung panahon na yon? Exegetical nature, that means yung ano talaga yung ibig sabihin, no? In its original setting, original culture, in its original language, what it meant there and then, no? And deny, yon ito. It denied the theological or normative nature of biblical theology. Hindi na niya iniisip or hindi na niya binibigyan ng meaning, or yun bang, ito yung ibig sabihin nito noon. So it's not about today. It's not about what is relevant here and now, but what is relevant or what it means way back then, way back in times immemorial. O yun yung task niya, yung hanapin talaga kung ano yung descriptive nature of
way back then and not of today. Then, BT1 is not dealing, BT1 is not dealing with the determination of contemporary meaning or what it meant now, the contemporary meaning, but with the determination of ancient meaning. So yun na, naklaro na. While the former, this means the determination of the ancient meaning, yung former, yung ancient meaning, task yun ng theologian. Ibig sabihin, yung contemporary meaning, ang gagawa nun ay mga theologian. Pero yung determination ng ancient meaning, hindi yun dapat ginagawa ng theologian. Iyon ay ginagawa ng mga Bible scholars or ng mga historian. No? So the task of biblical theology in this sense is to be descriptive and not prescriptive. Yung prescriptive, halimbawa, nagbasa ka ng text, tapos ito ang ibig sabihin noon. Yun yung BT1. Pero hindi ibig sabihin na ganito ito ngayon. So ito ang gagawin ko ngayon. Ito ang sinasabi niya ngayon. It's not that. No? Hindi yun yung ibig sabihin noon when we use the form of BT1. Okay. Next, the use of biblical theology. So if the task of biblical theology for BT1 is historical and critical, then the use of biblical theology is the object of the academy and not the church. Yun. Grabe, no? Sapagkat historical ang basis niya, sapagkat exegetical yung approach niya. Yun yung nuance nung nakaraan. Very critical yung focus niya. Anong ibig sabihin ito noon? Ano ito noon? Ano ito noon? It's all about the past. Then, walang ibang nakakagawa niyan kundi yung academy kasi sila lang yung parang sabihin nata na may resources or whatnot, sila yung nagre-research. So it's for historians, it's for Bible scholars, and it is not an object of the church. No, it's not for the church. Yung parang ganun yung yung use ng biblical theology as a historical description. Okay, next is ito. The scope and sources of biblical theology 1. Because the subject matter is the historical event behind the text, because the subject matter is the historical event behind the text, any source, highlight with any source that aids in its access from inside or outside the canon means yung final form ng scripture, is gladly welcome. So, ibig sabihin, kahit anong source, outside the canon, halimbawa, sa atin, di ba? We have 66 books in the canon of the scripture sa atin, sa ating mga evangelicals. So, any source outside those 66 ay tinatanggap yon. Kasi for them, for the adherents of BT1, it is not the Bible itself, but the social and historical contexts that determine the scope and sources of biblical theology. So priority is given to any source that best describes the historical people, the places, and events. So yun. So kung anong source man yan, kahit anong source man yan, nasa scripture ba o wala, ginagamit yan para mas maintindihan ng mga adherents ng BT1 kung ano talaga ang nangyari nung panahon na yon, paano kaya mag-isip yung mga tao nung panahon na yon, how do they react to how do they see God, how do they view God in relation to what is happening in their times. So, yun yung hinahanap ng mga adherents ng BT1. So, kaya tinatanggap nila, they gladly welcome any source outside the canon that will best describe what is happening or what has happened or what happened in that era nung panahon na yon. So, yun yung scope at sources ng biblical theology. So, we will go now to the hermeneutical approach of biblical theology.
Okay. Hermeneutical approach of biblical theology. Ano ba yung hermeneutical approach? Yung hermeneutics is the process of interpreting scriptures. So, yun yung hermeneutical approach. So, paano ba yung hermeneutical approach ng biblical theology na ano man siya, kuan man siya, descriptive mag-aayo siya, no? Paunsa man i-approach ang paunsa man ang hermeneutical approach ani dayon. So kanina, BT1 attempts to determine as objectively as possible what sort of theology existed in ancient times. Akong usbon. BT1 attempts to determine as objectively as possible what sort of theology existed in ancient times. So kana ang ilaha gyud ang pangitaon is unsa ang klase nga theology or paunsa nailhan ang Ginoo or paunsa nila nailhan ang Ginoo, paunsa sila nakaila sa Ginoo, unsa ilang pagkaila sa Ginoo ni atong mga higayuna as objectively as possible. What do you mean by objectively as possible? So this means the term objectively means independently of whether one advocates this theology or disapproves of it or thinks it is the ultimate divine revelation or thinks it does not matter. So yun yung objectively possible, yung dinetermine, yung hinanap nila as objectively as possible. So ibig sabihin, kung anong klaseng theology meron sila noon, na bisan bitaw og kanang wala bay halong kanang wala bitaw sila predetermined or like dili predetermined kanang preconceived biases, no? Kana bitaw naghimo sila pangitaan nila og theology nga nahitabo atong panahon na bahala og mo-contradict na siya sa theology sa karon nga panahon or bahala na imo support ana or wala mo support or mo disapprove or mo approve or kung mao ba gyud nay divine revelation or wa ba gyud ni pakibasta ang ilang pangitaon kung unsa gyud ang theology atong higayuna og dili ang sa karon. So mao gyud na ilang hunahuna. Unsay hunahuna, unsay tan-aw sa Ginoo atong nga mga panahon, unsay ilang hunahuna sa Ginoo atong nga panahon, paunsa sila na stuff of that nature. So the theology that existed in ancient times, independently of whether one advocates this theology or disapproves of it or thinks it is the ultimate divine revelation or thinks it does not matter. No, wala ni sila bias, wala sila gikampihan nga murag school of theology, wala sila gikampihan nga kanang creed or confession of faith. Ang ilaha yung ginasuta kung unsa gyud to atong higayon na atong panahon na. So that's the hermeneutical approach of biblical theology. Then we will go to the subject matter of biblical theology. What is the subject matter of biblical theology? So the subject matter is determined by the historical situation of the documents themselves. Ayun. So, nawala yung slide pero sige lang. The subject matter of biblical theology. The subject matter is determined. Ayun. The subject matter ng biblical theology 1 is determined by the historical situation of the documents themselves. As what I've said earlier, kung ano ang nangyari noong panahon na yon. It is what the Bible meant there and then, in the past, and not the here and now, which is in the present. No, they don't really give heavy thoughts on how it relates to us now, but what it really meant there and then in the past. The original historical cultural event behind the text is the desired goal. Yun yung subject matter ng biblical theology na ito. So in conclusion, ayan, nasa conclusion na ako. Na-hit ko yung pinag-usapan namin na time frame ni Obed. Ito, nasa conclusion. In conclusion,
of that Biblical Theology 1 as a historical approach or historical description. Biblical theology as historical description seeks a theology of the Bible in its own terms and based on its own context. No, very very descriptive talaga. Terms niya sa context niya mismo sa nangyari noon, ganon. Rather than being tossed around by contemporary faith-related creeds and commitments that make normative judgments for the present day. BT1 remains committed to an authority of the Bible that seeks first and foremost to an authority of the Bible that's BT1 remains committed to an authority of the Bible that seeks first and foremost its own message. O ayun, instead of being tossed around, ibig sabihin yung parang ganito ang ibig sabihin nito, ganito, ganyan. You know, may contemporary faith-related creeds. Kasi, in reality, meron talaga tayong mga creeds, mga commitment, meron tayong mga creeds, meron tayong mga confessions of faith. Yung bawat, I think, parang denominational groups na meron tayong sari-sariling, meron tayo kaya kanya-kanyang creeds, meron tayong kanya-kanyang statements of faith, confessions of faith. Pero dito sa BT1, ano na yan, parang hindi siya masyadong relevant para sa adherents ng BT1. But they are so focused on seeking first and foremost the message of the text in its own context. O ganun yung BT1. So such a concern is not denying a present day significance, but rather it is concerned that what the Bible is witnessing should be described first. And biblical scholars should leave translation for today to the church and dogmatic theologians. So yun naman pala, yung point ng BT1 is that hindi naman talaga nila ni-reject yung importance niya sa kasalukuyan, kundi yung para talaga sa kanila, yung gagawa lang talaga nito, yung pagdi-describe lang talaga nito ay ginagawa ng mga Bible scholars at hindi ng mga theologians. Kasi yung mga theologians, sila na lang yung parang how will I put this in words? Yung paano na siya translate from there to now. So yung parang gano'n na talaga. Pero as much as sabi nila, yung biblical theology talaga ay dapat dinescribe talaga muna yung nangyari noon, nangyari ngayon, bago siya magiging parang, ganun siya. So, yeah, that's it. And then, tingnan natin ngayon yung isa sa mga representative scholar ng Biblical Theology 1. Okay. Representative scholar of Biblical Theology 1. So, yung representative scholar, para mas malaman or maintindihan talaga natin kung ano talaga ang BT1, how scholars use this form, merong isang representative scholar dito. Yung book niya, yung Concept of Biblical Theology, it really parang makikita mo talaga dito, makitaan gyud mo dito kung unsa gyud ang paunsa gyud ang form bitaw, unsa gyud ang iyang paunsa dapat himo ng biblical theology. Though I've never read it pag yun, wala ko'y copy ana. Pero yeah, mao ni ang nasulat dito ni Lackett og ni Klink. So naapod sila assessment bahin kay Barr. Actually, amazing kay ni si Barr. Lingaw ni siya nga pagka-scholar. Si Barr was born on the 1920s and he died a decade ago. So he was an Old Testament scholar. So Barr's interests and competencies range across the fields of linguistics, o kana gyud mga gyud na pang ancient, linguistics, analytic philosophy, history of religions, theology. Mo na iya ang mga cream of the crop, mga iya ang mga it's my thing. Mo na ikaw Barr, mo na yung mga thing ni Barr. No, mga linguistics, mga analytic philosophy, mga theology, history of religions. Then Old Testament scholar pag yun siya. So, di ba makita na yun mo. So he was born in Scotland and educated at Manchester and Oxford. So lingaw kay ni siya kay ni siya kanang medyo ang ubang mga writers gyud butanaw sa iya as critical kay bantayan gyud ayon niya ang murag bantayan niya ang iingon sa ubang mga scholars, which is murag in some ways a good thing tungod kay para gyud mulantaw pod sila sa
context in some ways sa original languages. So ingon ana ang sa iya ha. So I dili kayo na to, di kayo nako explain further ang contribution ni Bar, but kana maabot rin sa atong discussion karon. Pero ano na kuha na si Bar, amazing kaayo pud siya. Siguro di kay ko kaingon niya, di po ko ganahan mabayas kay actually opinion ra maguto ni Clink og ni Lakit tong ako ang katong naa sa book nga mo ilang tanaw kay Bar para daw sa ila medyo critical si Bar, pero naa po yung mga good things tungod kay kana pod murag mo check and balance bitaw pod siya sa uban yung mga scholars. So ang iyang book nga usa sa nindot nga makita nato dito kung unsa gyud ang BT1 is kaning the concept of biblical theology. So kana siya, and then that ends my short lecture. Ako siyang gituyo nga inana ka concise kay we will deal more of it pag abot sa discussions. So thank you for the time. Paspas ra kayo ko. Sorry. Thank So you, salamat. Kuya Den. Thank you so much. So yeah, we still have time. Thank you for being concise. Maganda yung ano ba? Being concise. Hala na, I know Jud, you ingog have so much to bias si share. Kuya Deds. Yeah, pero again guys, that's BT1, Biblical Theology 1. Sa gingon pa ni Kuya Dens, that's the left part of our spectrum. And as we go on, you will begin to see the diversity of opinions, perspectives regarding what is biblical theology. So yeah. So before tayo mag-discuss and dive into the forest. Andito ba si Ed Carl? Ed Carl, bro. Are you here? Hello, bro. Hello, Dito, Ed Carl. dito. I'm so sorry. Bibitaya lang kami. Okay lang. Nakakapalo ka lang ba? Oo. Yeah. So meron kaming mga we will need your help para to define some things. So i-chat ko na lang. This is for the mga newcomers, no? Mga very very new in this field. We need you to define some terms. Okay lang ba sa'yo? Okay lang kung kakayanin. Yeah, kaya magagamit natin yung skills ng easy theology, no? And now you really have your audience. Kasi ito yung mga future na mga CEO, mga future na mga leaders of ministries. Yun lang dream ko, no? Na magiging leaders ito sila in their own fields, God willing. Pero dito magsisimula BTM or Biblical Theology Movement. So, can you define to us these terms? Nakita mo ba yung sa chat? Yes. Grabe, biglaan to Sorry. Okay lang. Sige. So, start na, Bed? Yeah. Go lang. Marami pa ito. Sige. Sa madaling sabi lang, theology, basically theos and logos, or the study of God. Alam naman natin sa Greek word yung theo means God. Tapos yung logos naman, yung logi, is a study or seek to reason, to find reason. So, the study of God basically yan. Pero yung theological naman, marami kasi yung Buddhist, pwede rin silang magsabi ng theology. Yung Muslim, pwede rin silang magsabi ng theology. Nagkakatalo lang kung sinong theos ba yung pinag-aaralan nila. So sa atin, pag ginamit natin yung theological, it is in line with the God we believe, the God of the Bible. So yun lang yun. So Christian God. Pag sinabi natin theological sa atin, is it biblical? Halos may resemblance yung dalawang term na yun. So theologian naman, ito yung mga professions, no, yung mga professionals dito sa field na ito. Iba yung theologians sa scholars, makikita natin difference yan when the way they speak, kung paano sila magbigay ng lectures, makikita natin yung pagkakaiba na yan. Pero ang category kasi usually pag theologian, it's a more organized
rather than dun sa scholar. Do organized din yun sa scholar, pero ang approach nila magkaiba. So pares ng framework, magkaiba ng methods. So ganun lang sila. Basically, theos, God, theology, study of God. Thank you, Ed. Ang ganda talaga. Talagang hindi ako nagkamali na tawagin ka. Sige, ito naman, bro. Okay. Parang ako yung nagkamali ng pasok ah. Hindi, joke lang. So history, history basically yung pagtingin natin, look back yung mga nangyari prior to the contemporary time. Actually, yung contemporary nga, may nabasa ko. Kung sinabing contemporary time, pwedeng contemporary time natin, pwedeng contemporary time nila. And yung contemporary time nila, we could call that history. No? Past history, present history, future history. So yun lang yun, yung story na nagbuo sa isang pinaka-main na story pa ulit. Yung historical naman, it is sa factual na nangyari ba talaga yan. Ito yun, yung ginagamit ito sa verification ng truth. So, yung mga historical accounts, yung katotohanan na nangyari yung mga bagay na ito. Yun, yung historical. Then the historians, yun, professions pa rin ito ng mga nag-aaral talaga ng mga history na nangyari past sa atin. No, yung iba-iba, marami yan. Ancient history, depende pa kung anong category. No? Iba-iba rin silang category under historian. History, oo nga. Actually, sa biblical theology, merong term na ginagamit, we should know, as Christians, we should know our history through His story. Parang ganon. Our history must be, we look our history to the story of Christ. Yun yung pinaka-main narrative natin. Okay. Descriptive and prescriptive. Ayun, nabanggit na ni Sir Dens kanina yung descriptive, no? Na it is mostly historical lang. Parang pinapakita niya lang or ninanarrate niya yung nangyari in the past. Dinidescribe niya lang. No? Hindi ka pwedeng kumuha ng norms dyan or hindi ka pwedeng kumuha ng mga yung prescription out of that because dinidescribe niya lang. Yung prescriptive naman, ito yung nagbibigay talaga siya ng mga rules or regulations or mga dapat mong gawin o hindi mo dapat gawin. Nagpe-prescribe. Basically, yun lang naman yung ibig sabihin niya. Normative, ang ibig sabihin lang naman ng normative, yung norm sa Greek word, which is nomos yan, yung law, o ito yung normal, o yung norm. Kumbaga. So, ano yan? Kumbaga, algorithm, yung prescriptions, yung dapat mong sundan. What about authorial intent? Yung authorial intent naman is performativity of the author. Yun lahat yun. Basically, yung performance niya. Bakit niya sinulat? No? Ano yung konteksto ng kanyang pagkakasulat? Ano yung personal niyang endeavors nung sinulat niya yan? So lahat yun nagpe-play as a factor dun sa intent niya, bakit niya sinulat yan. So importante na malaman mo yung authorial intent. The intention of the author. No? Yung ibig sabihin yung context niya. For you to draw out the meaning of that text. Hermeneutics is it's the study or yung parang sinasabi ng iba, it's a art or it's a science then to interpret yung scripture. Mga terms lang naman yan na scholar terms or theological terms. Okay. Hermes, actually magandang yung hermeneutics. Parang ano yan eh. Kung maalala ko ng tama Hermes kasi 'di ba is a messenger. 'Di ba? Greek god. O a messenger, 'di ba? So yun yung hermeneutics is we are interpreting the exact kung ano yung message. Yung Greek word lang na hermeneutics. Mga ganun lang yan. Mga pinabigat lang na term pero mababaw lang talaga yung gamit niya. I mean yung definition niya. Yun lang.